Naisip mo na ba kung ang mga anghel ay totoo? Marahil hindi ka naniwala na bibisitahin ka nila tulad ng pagbisita nila kay Abraham at Sarah. Kung nasa bahay mo sila, paano mo malalaman? Anong mga palatandaan ang magpapakita ng kanilang presensya? Ang mga anghel, bilang mga espiritong naglilingkod, ay sinasabing naglilingkod sa mga magmamana ng kaligtasan. Bilang isang tunay na mananampalataya, ang mga celestial na nilalang na ito ay maaaring maging regular na tumatawag sa iyong tahanan. Sa kabila ng pagiging mga espiritu, mag-iwan sila ng nakikitang imprint ng kanilang presensya. Nilalayo ng video na ito na alisan ng takip ang mga palatandaang ito, kaya panoorin hanggang sa huli. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel sa YouTube na ito, ay click ang buton na mag-subscribe para sa higit pang nagbibigay liwanag na nilalaman. Ang isa sa pinakamalalim na palatandaan ng presensya ng mga anghel ay isang napakalaking pakiramdam ng kaluwalhatian. Bilang mga ministro sa harap ng trono ng Diyos, sinasabing dinadala ng mga anghel ang bigat ng kaluwalhatian, isang tanda ng presensya ng Diyos. Ang kaluwalhatiang ito ay maaaring maging napakadarama na dinadala ka nito sa banal na kaharian, o maaari itong tumagos sa kapaligiran na nagpapakita sa kalmadong simoy at katahimikan ng iyong tahanan. Ang ganitong karanasan ay maaaring magpahiwatig ng pagkakaroon ng isang anghel sa iyong bahay. Ito ay hindi isang uri ng mahika, ito ay isang lumalaganap na kaluwalhatian na hindi mo maitatanggi. Baka gusto mong tawagin itong isang ulirat o isang pangitain, ngunit higit pa yon. Ang kaluwalhatiang ito ay maaaring maging napakalaki na ito ay sumasakop sa iyong tambalan, nakikita ng iyong espiritual na mga mata at nadarama sa pisikal. Mahalagang tandaan na ang pagharap sa mga anghel na may nakikitang bigat ng kaluwalhatian ay maaaring maging napakabigat. Ang ilan ay labis na naantig na halos sambahin na nila ang mga espiritong ito. Gayunpaman, gaya ng babala ni Pablo sa Kolosas 2:18, dapat tayong maging mainat na huwag mailigaw ng mga taong nagpapakasasa sa huwad na pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Napakahalaga na mapanatili ang isang matalinong espiritu sa mga pagtatagpo na ito. Kailangan mong tandaan na ang mga anghel na nagnanais ng pagsamba ay mga nahulog na anghel lamang na naging mga demonyo. Bukod dito, ang kanilang presensya ay hindi kasama ng kapayapaan. Kapag nakatagpo ng mga anghel ng tunay na liwanag, ang kanilang napakatinding bigat ng kaluwalhatian ay palaging nagpapabagal sa mga kalahok. Nakadagdag sa tono ang account ni Daniel. Sinasabi ng Daniel 1:0, 5:9. Tumingala ako, at naroon sa harap ko ang isang lalaking nakadamit ng lino, na may sinturon na dalisay na ginto mula sa Uphaz sa paligid ng kanyang baywang. Ang kislap ng manining na tanso, at ang kanyang tinig ay gaya ng ugong ng karamihan. Ako, si Daniel, ang tanging nakakita sa pangitain ng mga kasama ko, ngunit ang takot ay nanaig sa kanila na sila'y tumakas at nagtago. Ang mukha ko sa lupa. Nawalan ng malay si Daniel sa presensya ng anghel na ito, na ang bigat ng kaluwalhatian ay napakabigat na ang mga nakapaligid sa kanya ay kailangang tumakas at humanap ng lugar na mapagtataguan. Kung sakaling makaramdam ka ng ganito ng biglaan sa iyong bahay, maaaring senyales na may anghel dito. Kapag nakaramdam ka ng bigat ng kaluwalhatian, hindi mo kailangang magsikap. Manatiling tahimik at hayaan ang anghel na maglingkod gaya ng isinugo sa kanya ng Diyos. Ang pagbisita ay maaaring maghatid ng mensahe sa iyo, gaya ng naranasan ni Maria, Zacarias, at ng iba pa. Maaari itong magbigay sa iyo ng biyaya at lakas sa mga lugar kung saan kailangan mo ng tulong. Sa Mateo 4:11, matapos mag-ayuno si Jesus ng ilang araw at tuksuhin siya ng dyablo sa ilang, itinala ng mga banal na kasulatan na dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya. Tulad ng mga anghel na naglingkod kay Jesus, maaari rin silang maglingkod sa iyo. Ito ay isang maling akala na ang mga anghel ng Diyos ay bumibisita lamang sa ilang mga espesyal na anak ng Diyos. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay isang santo at kabilang sa grupo ng mga tao na nasisiyahan sa pagdalaw ng mga anghel. Ang pagdalaw ng anghel ay hindi kinakailangang nakaugnay sa antas ng iyong espiritualidad,
ito ay kadalasang may kinalaman sa kung ano ang gustong ihayag sa iyo ng Diyos. Sila ay mga mensahero ng Diyos, hindi isang tanda ng espiritual na katapangan o pagpapahid. Ang isang bagay na maaari mong i-bank on ay kung minsan ang mga taong nag-aayuno at nagdarasal ay madalas na nasisiyahan sa madalas na pagdalaw ng mga anghel. Suriin ang mga talaan, si Daniel halimbawa ay regular na nag-aayuno. Isinalaysay sa Mateo 4 ang karanasan ni Jesus sa pagdalaw ng mga anghel pagkatapos ng panahon ng pag-aayuno. Ang pag-aayuno ay nakakatulong na mapataas ang espiritual na pagkasensitibo at pagkaalerto. Binubuksan nito ang iyong buhay at espasyo para sa mga espiritual na aktibidad. Kaya kung gusto mong palakihin ang posibilidad ng isang anghel na dumalaw sa iyo, maaari mong ibigay ang iyong sarili sa mga bagay ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi mo masisiyahan ang pagbisita ng mga anghel sa iyong bahay kung hindi ka mag-ayuno. Maraming tao ang nagkaroon ng pagdalaw ng mga anghel sa mga banal na kasulatan nang hindi nakatala na sila ay nag-ayuno, sina Jacob, Maria, Zacarias, Joshua, Abraham, at Sarah, bukod sa iba pa, ay nasiyahan sa pagdalaw ng mga anghel nang hindi sinasabing sila ay nag-ayuno bago ang pagdalaw. Ngunit totoo rin na kapag regular kang nag-aayuno, nagkakaroon ka ng espiritual na dala sa buong buhay mo na nagbibigay daan sa paminsan-minsang pagdalaw ng mga anghel. Bukod sa pag-aayuno, ang banal na buhay ay isa pang bagay na umaakit sa pagdalaw ng mga anghel sa iyong bahay. Ang kabanalan ay likas ng Diyos, at anumang teritoryo na nagpapahayag ng kalikasang ito ay malamang na makaranas ng hayag na presensya ng Diyos sa kanilang tahanan sa pamamagitan ng pagdalaw ng mga anghel. Alam mo ba ang record ni Lucas tungkol kay Zacarias at Elizabeth, ang kanyang asawa? Sinabi niya na pareho silang matuwid sa mata ng Diyos, sinusunod ang lahat ng utos at utos ng Panginoon ng walang kapintasan. Hindi katakatakang binisita sila ng isang anghel ng Panginoon na may dalang magandang balita na sila ay manganganak ng isang propetikong anak. Paano naman si Maria, ang makalupang ina ni Jesus? Siya ay isang malinis na birhen na hindi dinungisan ang sarili sa sexual na imoralidad. Bagamat siya ay napangasawa na sa isang lalaki, naghintay siya hanggang sa takdang petsa bago makipagtalik kay Joseph. Kaya naman madalaw siya ni Angel Gabriel dala ang napakalaking balita na magkakaroon siya ng pambihirang pribilehiyo na ipanganak ang tagapagligtas ng mundo. Mayroong ilang iba pang mga halimbawa mula sa kung saan upang gumuhit. Gayunpaman, ang mahalagang bagay na dapat tandaan ay na ikaw rin ay may potensyal na maranasan ang ministeryo ng mga anghel sa iyong tahanan. Kung hindi mo pa ito nararanasan o hindi madalas, maaaring kailanganin mong suriin ang iyong sarili ngayon. Nabubuhay ka ba sa kabanalan sa harap ng Panginoon? Nakikibahagi ka ba sa mga espiritual na pagsasanay tulad ng pag-aayuno? Maaaring iyon lang ang dapat mong tugunan para tamasahin ang walang tigil na pagdalaw ng mga anghel at paglilingkod sa iyong bahay. Ang mga panalangin at pamamagitan ay mga susi din na nagbubukas ng pinto sa mga pagdalaw ng mga anghel. Si Daniel, halimbawa, ay isang lalaking laging nananalangin. Itinala pa nga ng Biblia na siya ay nanalangin ng 3 beses sa isang araw, at siya ay isang biblikal na figura na nasiyahan sa pagdalaw ng mga anghel sa ilang mga pagkakataon. Paano si Cornelius? Kahit na wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa Diyos, alam niyang may Diyos na makapangyarihan sa lahat, at palagi siyang nananalangin sa Kanya. Isang anghel ang dumating sa kanyang tahanan at ginabayan siya sa isang lalaking maghahatid ng ebanghelyo ng kaligtasan na tinitiyak ang kanyang kaligtasan. Kaya maaari mong ilapat ang mga espiritual na simulaing ito kung gusto mong masiyahan sa mga anghel na dumadalaw sa iyong tahanan paminsan-minsan. Ang mga awit ay mga palatandaan din na ang mga anghel ay nasa iyong tahanan. Sinasabi sa awit 148, 2, purihin niyo siya, lahat ng kanyang mga anghel, purihin siya, lahat ng kanyang hukbo sa langit. Nakarating ka na ba sa iyong bahay, hindi sa simbahan, at nakarinig ng ilang tinig na umaawit tulad ng isang koro? Napakalakas ng tunog sa iyong puso't tainga na bigla kang sumambulat sa pagkanta ng kanta sa magandang pagkakatugma. Nawawala ka sa euforya ng kantang ito na nagsimula kang sumayaw at kumanta ng buong lakas na parang sumasayaw ka sa isang live na banda kapag walang tumutugtog. Kung naranasan mo na yon, may mga anghel sa iyong bahay.
Ito ay maaaring maging lubhang nakakabighani na ang sinumang malapit sa iyo sa sandaling iyon ay magtataka kung ikaw ay nababaliw. Ang mga anghel ay nasa iyong bahay na nag-aanyaya sa iyo na umawit sa Diyos. Minsan ito lang ang kailangan mo para magkaroon ng matamis, malalim, at matalik na pakikisama sa Diyos. Kailangan mong ihanay ang iyong sarili sa aktibidad ng anghel sa paligid mo. Nasumpungan mo na ba ang iyong sarili na labis na abala sa isang musikal na piyesa, gumugugol ng maraming oras sa presensya ng Diyos, hindi makaalis sa isang lugar ng pagsasama-sama? Ikaw ay sapat na matalino upang sumali sa makalangit na tren upang sambahin ang Diyos. Dito ka pa natitisod sa mga makalangit na paghahayag at pagbabago ng buhay na mga pagtatagpo. Ang pahayag 4, 6 tandang bawas 11 ay nagbibigay ng ulat tungkol sa mga anghel na nagpupuri at sumasamba sa Diyos gabi at araw. Ito ay upang pahiwatig na ang papuri at pagsamba ay mahalaga sa ating kaugnayan sa Diyos. Ang ilang mga tao ay nakikibahagi lamang sa mga panalangin nang hindi umaawit sa Diyos. Ang ilang mga tao ay namumuhay sa pamamagitan ng maling pananampalataya na ang pag-awit sa panahon ng panalangin ay para sa mga sanggol kay Kristo na hindi pa matured at hindi nakagawa ng tibay para sa panalangin at espiritual na pakikidigma. Alam mo ba na kung minsan ang nais ng Diyos na gawin mo sa panalangin ay umawit sa Kanya at sumayaw sa harapan Niya? Alam mo ba na ang pagdarasal ng ilang oras na salungat sa pamumuno ng Espiritu ay isang walang kabuluhang ehersisyo? Iyon ang dahilan kung bakit ang sukdulang responsibilidad ng bawat mananampalataya ay sumayaw sa himig ng Espiritu. Maaari kang magsimulang manalangin ng tama, ngunit dapat mong matutunang ibigay ang gulong sa banal na Espiritu upang magmaneho habang umuusad ang panalangin. Ito ay dahil posibleng manalangin ng mali kaysa ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman ipinahihiwatig ng Roma 8 na matutulungan ka ng banal na Espiritu na manalangin. Kung akayin ka ng banal na Espiritu na manalangin ng ilang oras, napakahusay iyan, ngunit kung ilalagay niya ang isang awit sa iyong puso, habang ikaw ay nananalangin, iyon ay maaaring mag-udyok sa iyo na kumanta sa Diyos. Na hindi pinapansin ang udyok na iyon sa sandaling ito ng panahon ay hindi espiritualidad, ito ay kahangalan. Ang taas ng espiritualidad ay ang pagsunod sa banal na Espiritu sa bawat hakbang ng paraan, habang pinangungunahan ka niya. Binanggit sa Kolosas 3:16 na ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng mga awit sa iyong puso. Binibigyang diin ito na ang mga awit ay makapangyarihang daluyan para sa pagsamba at pag-ugnay sa Diyos. Minsan ang mga malaanghel na kanta na maririnig mo ay maaaring hindi palaging may mataas na beats, maaari silang maging isang mataimtim na pag-uudyok upang masdan ang Diyos sa kanyang kabanalan at kagandahan. Ang mga sandaling ito ay laging kasama ng mapagpakumbabang pagsamba sa kataas-taasang Diyos. Iniiwan ka nilang marugdob na naliligaw sa pag-ibig ng Diyos. Gusto mong manatili sa kanyang presensya upang magsaya sa liwanag at kadalisayan ng kanyang diwa. Nang ipanganak si Jesus, nagpakita ang mga anghel sa mga pastol at ibinalita ang kanyang kapanganakan sa kanila. Malamang na ginawa nila ito sa pamamagitan ng isang sigaw o mga kanta dahil ang mga pastol ay lumukso sa tuwa habang hinahangad nilang malaman kung nasaan siya. Ang pakiramdam ng kagalakan sa pagbuo ng isang kanta sa iyo ay isang tanda ng pagdalaw ng anghel. Malamang na naranasan ito ni David nang sabihin niya sa mga awit 84, 1-0, mas mabuti ang isang araw sa iyong mga looban kaysa sa 1,000 sa ibang dako. Kapag nakikisama ka sa Diyos sa ganitong paraan, mas gugustuhin mong bugulin ang iyong buong araw kasama ang Diyos kaysa makipag-usap sa walang kwentang mga tsismosa at manunuya. Mga minamahal, buksan mo ang iyong puso ngayon sa posibilidad na makasama sa tren ng mga anghel sa pagsamba sa Diyos. Kaya, minamahal, sa susunod na marinig mo ang isang hindi nakikitang koro na kumakanta ng isang melodic na kanta sa iyong bahay, ito ay isang palatandaan na ang mga anghel ay nariyan. Ito ay isang magandang panahon upang makiisa sa makalangit na hukbo sa pagpuri at pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng awit. Ang isa pang palatandaan na ang mga anghel ay nasa iyong bahay ay kapag bigla kang nakaramdam ng saya at kagalakan. Ito ay dahil ang mga anghel ay naninirahan sa presensya ng Diyos. Nakatala ang Biblia sa awit 16:11, iyong ipinakilala sa akin ang landas ng buhay, pupunuin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan, nang walang hanggang kasiyahan sa iyong kanang kamay. Kaya kapag ang mga anghel ay nasa iyong bahay, malamang na maranasan mo ang nag-uumapaw na kagalakan na bumangon sa loob mo. Mga minamahal, ang kagalakan ay isang tampok at isang daluyan para sa pagkakaroon ng mga posibilidad sa Diyos.
Ang pinakamahusay na paraan upang tamasahin ang mga pagpapala ng Diyos ay ang manatiling masaya. Tinutulungan ka ng mga anghel na mapagtanto ito kapag pinupuno nila ang iyong bahay ng isang masayang kapaligiran. Gayon din, ang presensya ng mga anghel ay maaaring humantong sa isang pagsabog ng banal na enerhiya sa loob mo. Ang mga anghel ay nag-vibrate na may mas mataas na dalas ng enerhiya kaysa sa mga tao, at kapag nangyari ito, matatanggap mo ang sobrang lakas na ito upang magawa ang mga gawain na karaniwan mong hindi kayang gawin. Makikita mo ang iyong sarili na gumagawa ng mga bagay sa isang supernatural na bilis na nakakamangha kahit sa iyo. Si Gideon ay kabilang sa mga taong nasiyahan sa dimensyong ito. Siya ay labis na natakot tungkol sa mga Midianita, ngunit nang magpakita ang anghel ng Diyos, tumanggap siya ng matinding lakas at lakas. Maaari siyang pumunta sa digmaan upang labanan ang mga Midianita at lupigin sila. Marahil ay nanghihina ka at tila hindi mo maunahan ang iyong gawain. Marahil ay natagpuan mo ang iyong sarili sa isang estado ng pagdarasal, hindi na makapagpatuloy dahil sa kahinaan at pagod ng iyong katawan. Biglang, isang surge of strength surges sa pamamagitan mo na nagbibigay daan sa iyo upang magawa ang gawain na dati mong struggling sa walang kahirap-hirap. Iyon ay maaaring dahil ang isang anghel ay nasa silid na kasama mo at siya ay nagbigay sa iyo ng banal na enerhiya na kanyang dinadala. Si Jesus ay nananalangin sa halamanan ng Getsemani nang malapit na ang panahon ng kanyang pagpapako sa krus. Marahil ay nabigla siya sa pag-isip ng mabigat na sakripisyong naghihintay sa kanya. Kaya ito ay siya sa isa sa kanyang pinakamahina at pinakamababang sandali bilang isang tao na humihiling na alisin ng Diyos ang pasanin ng pagpunta sa krus kung nais ng Diyos. Siya ay literal na nahihirapan sa paggawa ng kalooban ng Diyos nang pumunta siya sa lugar ng panalangin. Ngunit habang nanatili siya roon na nananalangin, nakaulat ang Biblia sa Lucas 22:43 na nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Nakatulong ito sa kanya na manatili sa pananalangin at magpasakop sa kalooban ng Diyos na siya ay mapunta sa krus bilang sakripisyong tupa. Marahil ay nagkaroon ka rin ng mga sandali ng kahinaan habang nagdarasal sa iyong bahay. Hindi ka naniniwala na maaari kang magpatuloy dahil ang iyong katawan ay nagsasabi sa iyo na huminto. Ngunit hindi mo kailangang huminto, manatili ka lamang doon na ibinubuhos ang iyong puso ng buong taimtim sa Diyos. Kahit bulong lang ang kaya mong gawin, manatili doon sa piling ng Diyos. Magpapadala siya ng anghel para palakasin ka. Ang banal na enerhiya ng anghel sa silid ay magbibigay sa iyo ng panibagong lakas upang ipagpatuloy ang iyong mga panalangin ng mas taimtim, tulad ng naranasan ni Jesus. Ang isa pang palatandaan na ang mga anghel ng Diyos ay nasa iyong bahay ay kapag nakakaranas ka ng malalim na kapayapaan at katahimikan. Ang mga anghel ay naglilingkod ayon sa pag-uutos ng Diyos sa kanila, kaya kapag nakita ng Diyos na dumaranas ka ng kaguluhan o problema sa iyong tahanan, maaari niyang ipadala ang kanyang mga anghel upang maglingkod ng kapayapaan sa iyo at sa buong tahanan. Bigla mong napagtanto na pinalitan ng isang mapayapang kapaligiran ang kaguluhan o kaguluhan sa iyong tahanan. Kung nakikipagtalo ka sa isang tao, bigla itong titigil dahil dumating ang anghel upang maglingkod ng kapayapaan sa tahanan. Ganito nararanasan ng ilang tao ang mga pagdalaw ng anghel. Halimbawa, dinakip nila si Pablo bilang isang bilanggo at inilipat ang paglilitis sa kanya sa Roma. Nakasakay siya kasama ang iba pang mga bilanggo na inakusahan ng iba't ibang mga pagkakasala at ang mga sundalo na nakatakdang magbantay upang ang lahat ng mga bilanggo ay dumating sa Roma na walang nakatakas. Habang nasa paglalakbay, isang malakas na unos ang bumangon at ang barko ay parang tataob. Ang lahat ng sakay ay hindi mapakali, mga bilanggo at mga sundalo, ngunit isang tao ang nanatiling mapayapa sa gitna ng lahat ng kaguluhan. Hindi lamang iyon, ngunit sinisikap din niyang gawin ang iba na manatiling kalmado at tumigil sa pagkaligali. Tiniyak niya sa kanila na walang sinuman sa kanila ang magdaranas ng anumang pinsala. Bakit niya nagawang gawin ito kahit na siya mismo ang nasa parehong sitwasyon? Sinasagot ito ng Gawa 27:22 23. Sinabi ni Pablo, ngunit ngayon ay hinihimok ko kayo na panatilihin ang inyong lakas ng loob dahil walang mawawala isa man sa inyo, ang barko lamang ang masisira. Kagabi ay isang anghel ng Diyos na kung saan ako ay kabilang at siyang aking pinaglilingkuran ang tumayo sa tabi ko. Kaya nanatiling mapayapa si Paul sa buong bagyo dahil kasama niya ang isang anghel. Si Daniel ay isa pang taong nakakita ng palatandaang ito.
Siya ay inakusahan ng pagdarasal sa Diyos sa loob ng panahon na sinabi ng hari na walang sinumang manalangin sa sinuman maliban sa kanya. Si Daniel, gaya ng kanyang ugali, ay nagpatuloy sa pagdarasal sa Diyos na parang hindi niya alam na may ganoong kautusan. Habang nangyayari ang mga pangyayari, inutusan ng mga naninibugho na opisyal ang hari na ihagis si Daniel sa yungib ng leon. Sa lahat ng ito, naging mahinahon at payapa si Daniel. Hindi siya nakipagpalitan ng mga salita sa sinuman, hindi rin siya humingi ng tawad. Pumasok siya sa yungib ng leon at nanatiling mapayapa doon. Nang nagmamadaling bumaba ang hari kinaumagahan upang tingnan kung may pagkakataon pa na buhay pa si Daniel, sinabi niya sa hari na ayos lang siya dahil dumating ang anghel ng Diyos upang isara ang mga bibig ng mga leon. Kaya't ang mga karanasan ni Paul at Daniel ay sapat na mga pahiwatig upang patunayan sa iyo na ang isang palatandaan na ang mga anghel ay kasama mo o sa iyong bahay. Sa bagay na ito ay ang supernatural na kapayapaan na pumupuno sa kapaligiran ng iyong bahay. Kapag napansin mo ang alinman sa mga palatandaang ito, ang mga anghel ay nasa iyong bahay. Mayroong higit pang mga palatandaan na nakikita mo. Kapag naramdaman mong hindi ka nag-iisa sa kabila ng pagiging nag-iisa, ito ay senyales na ang mga anghel ay nasa iyong bahay. Ito ay ang Diyos na tumutupad lamang sa kanyang pangako na hindi kanya iiwan o pababayaan. Kaya't ipinadala niya ang kanyang mga anghel upang bantayan ka upang walang masamang lumapit sa iyo. Iginiit ng Biblia na pinalilibutan at pinangangalagaan ng mga anghel ng Diyos ang mga may takot sa kanya. Kaya kung sa tingin mo ay may kasama ka sa bahay kapag ikaw ay nag-iisa, iyon ang mga anghel ng Diyos na nagkakampo sa paligid mo upang panatilihing ligtas ka at iligtas ka sa anumang pag-atake na maaaring dalhin ng kaaway sa iyo dahil natatakot ka sa Panginoon. Ang mga anak ni Israel ay labis na nasiyahan sa pakikisama ng mga anghel habang sila ay nasa eksodo. Ang anghel ng Diyos ay kasama nila sa buong paglalakbay na iniingatan silang ligtas mula sa masasamang tao at pagsulong ng mga hari. Hindi lamang sila nagtagumpay sa karamihan ng mga digmaang kanilang nakipaglaban, ngunit isinalaysay din ng Biblia sa awit 105 na ang takot sa Diyos ay bumalot sa mga kalapit na bansa at bansang kanilang dinaanan. Ang mga hari, sa kabila ng kanilang maliit na bilang, ay natakot na salakayin sila dahil sa presensya ng anghel ng Diyos, isang kakilakilabot na puwersa na hindi kayang talunin ng sinuman. Hindi katakataka na ang Israel ay karaniwang nanalo sa bawat digmaan na kanilang nilalabanan, gaano man karami ang kanilang mga kalaban, dahil sila ay natatakot sa Diyos at ang mga anghel ng Diyos ay nakikipaglaban para sa kanila. Kapag may takot ka sa Diyos, ito ang mga bagay na pinaninindigan mong tamasahin. Kung hindi ka namumuhay sa takot sa Diyos bilang anak ng Diyos, mawawalan ka ng maraming pribilehiyo na karaniwan mong tinatamasa, gaya ng pagdalaw ng mga anghel. Ang pagkatakot sa Diyos ay hindi nangangahulugan na dapat mong makita siya bilang isang panakot na napakatakot na hindi ka maaaring lumapit sa Kanya o magkaroon ng normal na pakikipag-usap sa Kanya. Sa halip, ang pagkatakot sa Diyos ay nangangahulugan na mayroon kang banal na paggalang sa Kanya. Naiintindihan mo na kahit siya ang iyong mapagmahal na Ama, nararapat pa rin siya sa iyong karangalan at paggalang. Lumalapit ka pa rin sa Kanya upang yumuko dahil siya ay iyong hari gaya ng siya ay iyong Ama. Ang pagpipitagan na ito ay gagawin mong sundin ang kanyang mga utos at gawin ang kanyang utos dahil ayaw mong masaktan siya. Kahit na hindi niya ipapasa sa iyo ang kanyang galit bilang kanyang anak, lubos niya itong pinahahalagahan kapag mayroon kang paggalang sa kanya. Isa sa mga paraan na kanyang ipinahayag ito ay sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang mga anghel upang magkampo sa paligid mo, maging sa iyong bahay. Kaya kapag mayroon kang isang malaanghel na hukbo sa iyong bahay, walang mga puwersa ng demonyo o kapangyarihan ng kadiliman, at walang pamunuan ang maaaring makagulo sa iyo. Pinalilibutan ka ng mga anghel ng Diyos. Ang isa pang palatandaan na ang mga anghel ng Diyos ay nasa iyong bahay ay na makikita mo ang iyong sarili at ang sinumang dumalaw ay natitisod sa mga engkwentro habang nasa iyong bahay. Hindi mahalaga kung kilala ng iyong mga bisita ang Diyos o hindi, o kung mayroon silang taimtim na buhay panalangin. Ito ay isang funksyon ng kanilang pagkatisod sa isang banal na presensya habang nasa iyong bahay. Makakakita sila ng mga pangitain at makakatagpo sila ng makalangit na kaharian. Malalaman nila na may kakaiba sa kanila kapag pumasok sila sa iyong bahay. Ito ay purong funksyon ng angelic presence sa iyong bahay. Kapag ang mga anghel ay maraming naroroon sa iyong bahay, kahit na ang mga bisita ay nakikibahagi sa kanilang mga ministeryo.
Sa Genesis 28, nakatagpo si Jacob ng mga anghel habang siya ay nasa Bethel patungo sa Haran. Kailangan niyang matulog sa kalsada dahil lumubog ang araw sa kanyang paglalakbay. Dahil naroon ang mga anghel, mayroon siyang kapahayagan ng Diyos sa kanyang mga panaginip. Ang Diyos ay nakipagtipan sa kanya noon pa man. Ngunit bago pa man siya kausapin ng Diyos, una niyang nakita ang mga anghel na umaakyat at bumababa sa isang hagdan na umaabot mula sa lupa hanggang sa langit. Ang pagtatagpong iyon ay nag-iwan ng marka sa buhay ni Jacob dahil iniwan niya ang Bethel bilang ibang tao. Samantala, nang magising si Jacob sa kanyang panaginip, sinabi niya, "Tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko namamalayan." Tulad ni Jacob, maaaring hindi mo rin alam na ang Diyos ay nasa iyong espasyo hanggang sa magsimula kang magkaroon ng mga pakikipagtagpo ng mga anghel sa iyong bahay. At ito ay okay dahil ang mga anghel ay mga sugo ng presensya ng Diyos. Sinasabi sa Hebreo 1:7, sa pagsasalita tungkol sa mga anghel, sinasabi niya, ginagawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, ang kanyang mga alipin ay ninas ng apoy. Sa makatuwid, ang mga pagkislap ng apoy o liwanag ay isa pang palatandaan na malamang na makikita mo kapag ang mga anghel ay naroroon sa iyong bahay. Ito ay dahil iyon ang makeup ng mga anghel. Nagdadala sila ng apoy, may dala silang ilaw. Kaya't malamang na makikita mo ang mga pagkislap ng apoy o liwanag na ito kapag sila ay nasa bahay. At kung minsan, ay maaari itong magbigay sa iyo ng supernatural na init na hindi mo karaniwang naramdaman ayon sa lagay ng panahon sa paligid mo. Nang makatagpo ni Moises ang Diyos, ito ang anyo kung saan nagpakita ang anghel ng Diyos. Maraming tao ang na-curious kung bakit nasusunog ang apoy sa isang palumpong nang hindi ito natupok. Well, ito ay dahil ang apoy na nagnininga sa bush ay hindi karaniwan. Ito ay ang pagpapakita ng isang anghel ng Diyos kay Moises. Ayon sa Biblia, nagpakita kay Moises ang anghel ng Diyos sa apoy mula sa loob ng palumpong. Kinausap ng Diyos si Moises mula sa loob ng palumpong. Ang isang ordinaryong apoy ay hindi makapagsalita, gayunpaman, ang apoy na nakita ni Moises ay ang pagpapakita ng isang anghel ng Diyos. Kaya maaaring nakatagpo ka rin ni Moises sa iyong bahay. Kung mapapansin mo ang apoy na nakaset up kahit saan, maaaring ito ay isang anghel na naghahayag ng kanyang banal na presensya sa iyo. Ngunit pagkatapos, lapitan ito tulad ng ginawa ni Moses upang matiyak na hindi ito isang emergency na kaso, ngunit isa na itinalaga ng Diyos. Manalangin tayo. Mahal na Ama, ako ay nagpapakumbaba sa iyong presensya ngayon. Salamat sa salitang dumating sa akin ngayon. Naway ipagkaloob mo sa akin ang diwa ng karunungan at paghahayag na nagbibigay daan sa akin na maunawaan ang ibinahaging impormasyon ng mas epektibo. Hinahangad kong palalimin ang aking pagkaunawa sa iyong katotohanan. Gawin akong higit na kaalaman tungkol sa mga pagbisita ng mga anghel at bigyan ako ng karunungan na i-host sila ng maayos sa aking bahay sa tuwing darating sila. Pagandahin ang aking espiritual na sensitivity at discernment upang makilala ang presensya ng mga anghel sa aking tahanan at tulungan akong iayon ang kanilang mga mensahe sa tuwing bibisita sila. Hinihiling ko, O Panginoon, na tulungan mo akong patatagin ang aking espiritual na tibay sa pamamagitan ng pag-aayuno at panalangin. Ayokong maging maligambam na Kristiyano. Sunugin mo ako para sa iyo. Tulungan mo akong maging masigasig sa espiritu, na naglilingkod sa Panginoon ng higit pa kaysa kay Daniel. Tulungan ang aking buhay panalangin na muling mabuhay upang makapaglaan ako ng kalidad ng oras sa pagsamba sa iyong presensya. Gusto ko ring makatagpo ng mga anghel tulad nina Daniel, Paul, Moses, Jacob, ang mga Israelita, Maria, Zacarias, at maraming iba pang mga taong nakatagpo ng mga anghel. Nais kong makatanggap ng mabuting balita tulad ng ginawa nina Maria at Zacarias, magtamasa ng banal na proteksyon tulad ng ginawa nina Daniel at Paul, at pumasok sa isang tipan na nagpapabago ng buhay sa iyo tulad ng ginawa ni Jacob. Mahal na Panginoon, nais kong mamuhay sa kabanalan kasama mo. Gusto kong mamuhay sa makadiyos na takot. Mangyaring bigyan ako ng biyaya. Kung minsan ang laman ay dumarating upang iangat ang kanyang pangit na ulo at humahadlang sa akin sa paglalakad sa espiritu. Ngunit hindi ko nais na maging isang mananampalataya na hindi naaayon sa kanilang Kristiyanong lakad. Kaya nga ako ay humihingi ng iyong biyaya at tulong, Ama, upang ako ay mabuhay at makalakad sa kabanalan sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Nais kong mamuhay ng isang buhay na nakalulugod at lumuluwalhati sa iyo. Tulungan mo akong lumakad palagi sa espiritu upang hindi ko matupad ang pita ng laman.
Hayaang ang aking buhay ay maging isang buhay na handog sa iyo, na nag-aalay ng masarap na amoy sa iyo. Dalangin ko na hindi ako maging mangmang sa iyong kalooban. Nakatanggap ako ng biyaya para sa pagkakahanay sa pakikisama. Hindi ko papansinin ang mga awit na ibinubulong ng iyong espiritu sa aking puso, ngunit awit ako sa iyo nang may himig sa aking puso. Tulungan mo akong umawit at sumayaw sa iyong presensya, na naliligo sa puspos ng kagalakan. Sumasama ako sa makalangit na tren ng mga anghel upang umawit ng papuri sa iyo at sumamba sa iyong paanan, at idinadalangin ko na ang aking bahay ay maging tirahan ng mga pagpapakita ng anghel. Hayaang ang iyong mga anghel ay magkampo sa palibot ko, na pinangangalagaan ako sa bawat masamang pagsalakay ng kaaway. Salamat, Panginoon, sa iyong pakikinig sa akin. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Bago tayo umalis, gusto kong marinig mo ang mga salitang ito ng panghihikayat. Mga minamahal, ang mga pagdalaw ng anghel ay totoo. Hindi sila pantasya. Maaari ka ring makaranas ng mga anghel sa iyong bahay dahil ikaw ay anak ng Diyos. Bagamat maaaring talakayin ng mga tao ang maraming iba pang mga palatandaan, binabanggit lamang ng video na ito ang mga may batayan sa banal na kasulatan. Dapat mong timbangin ang anumang narinig mo sa liwanag ng banal na kasulatan upang hindi ka mahulog sa maling pananampalataya o sumama sa mga mangmang sa pagsamba sa mga anghel. Iyon ang dahilan kung bakit ang video na ito ay darating sa iyo. Kapag naranasan mo ang isang nakakapangilabot na presensya ng kaluwalhasyan ng Diyos sa iyong bahay, kapag nakita mo ang iyong sarili na nakararanas ng kagalakan na hindi mo maipaliwanag, kapag natitisod ka sa mga pagtatagpo, kapag nakakaranas ka ng kapayapaan at katahimikan na banal, kapag nakakita ka ng mga kislap ng apoy at liwanag, o kapag nakita mo na ang iyong bahay ay puno ng banal na enerhiya, ito ay mga palatandaan na ang mga anghel ay nasa iyong bahay at ang Diyos ay nagpadala sa kanila upang maglingkod sa iyo dahil ikaw ay tagapagmana ng kaligtasan. Kaya kapag nakakita ka ng mga anghel, hindi mo sila dapat sambahin. Ang iyong pagsamba ay dapat sa Diyos. Manatiling pinagpala. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, pindutin ang like button, ibahagi, at mag-subscribe.